lalakad. Siguro ito sa kayong bago dumating ng tagumpay ang layo or tagumpay na ang layo mo na rin. Sabi ng lola ka, huwag kang pupunta doon. Kapag pumunta ka doon, hindi na kita tatanggapin dito sa bahay. Eh, ang lola ko, ang may-ari ng bahay na yun, diba? Anak niya yung nanay ko. Ay, syempre, may power siya. Hindi pa rin ako sumasagot. Sabi niya, kapag pumunta ka doon, hindi kita papapasukin sa bahay na ito. Eh, di mo. Sabi ko, ay, di mo. Diyan ako sa labas. O, yung ganyan. At totoo talaga. Pumunta pa rin ako doon sa gawain ng Diyos. Sa prayer meeting ngayon, umuwi ako, syempre, gabi na. Alam, gampintuan lang talaga ako. Kumakatok ako. Wala nagbubukas, pero naririnig ko nag-uusap yung mga matatanda, no? Saka yung mga tita ko. Hayaan niya, hindi ka sa puli yan. Yan, yan, sabay. Sabi ng ganyan. Katok pa rin ako, katok ako. Sino mapapahiya? Mapapahiya rin ako kasi lumabag ako sa utot, di ba? Gabi na, galing pa ako saan. Pero dahil sila ang matanda, sila na mapapahiya. Bakit di nila binubuksan yung bata? Di ba? Babae. Napilit ang buksan. Sa pinto, sabi ko, hindi rin pa na naman, hindi niya rin pa na naman matitiis na hindi ako papasukin. Eh, natuwa ako. Di ba? So, simula noon, talagang ipinaglaban ko na ang Diyos. So, elementary ako, nag-attend na ako ng prayer meeting, pero, matagal pa, nangyari sa buhay ko, kasi 15 ako namatay ang nanay ko, sa age of 21 namatay ang tatay ko, so nandito na ako sa Manila. Age 24 ako, noong narating ko yung prayer meeting na sinabi ko sa inyo na pag-stop ko dun sa holy grounds na yun, talagang para akong binuhusan ang malamig na hindi. No? Doon din sa prayer meeting at doon sa gawain din yun, siningi ko sa Diyos na ako ay maglungkot sa inyo. At hindi naman din ako binigo ng Diyos. At nandito na. Okay? So, kaya kung kinukwento sa inyo ang kwento ng buhay ko, sapagkat nandito na tayo nag-aaral na. Tama ba? Ng words of God. Huwag na tayo huminto. Amen? Amen. Uy, amen daw. Pero wala na iintindihan. Amen? Naiintindihan ko kayo. Dumaan din ako dyan. Pero ang sasabihin ko sa inyo, napaka-importante nang nandito ngayon. Hindi ako. Sapagkat kung wala siya, wala ako. Kung wala ang Diyos, wala ako. Without God, we are nothing. Amen. Makatandaan nyo, without God, we are nothing. Sapagkat siya ang lumikha sa atin. Eh, dapat pahalagahan natin na kapag merong ganito, alam natin ang Diyos ang nandito, punta tayo. Amen. At tama yung nangyari. Yung kayo naghintay. Hindi ako nagpa-special, ha? Mga anak, actually, talagang ang oras namin sa paglabas ng bahay, dapat ay 6 a.m. Naka-schedule kami na dapat 9, nandito na kami. Pero God is in control. So, midnight na kami, nakalatag ng katawan sa higaan, at hindi rin ako nakatulog. Nag-brown out pa. Mag-3 a.m. na nang ako ay nakatulog. Ginamot ko rin ang ilang parte na sakit sa katawan ko na nahipo ko lang ng gabi. No? So, nagising ako past 6 na. Hindi ko ginusto na maghintay kayo. Ha? Pero mayroong plano ang Diyos. Amen? So, kayo'y naghintay para sa inyo ito. Ha? Dahil ang Diyos ay marunong, hindi na natin siya kailangang pulitin kung talagang deserve natin. Amen? Amen. But, kung minsan, gusto pa rin natin siya nilalambing siya. Amen? So, gusto kong sabihin sa inyo, ako, sanay ako maglambing sa Diyos. Ha? With matching tears. Oh, pag meron kayong minamahal, kapag hindi kayo nagkakaintindihan, luha yan, di ba? Tapos papahirin niya yung luha mo. O, di ba, sarap ng pakiramdam? Pero kung walang gagawa ng gano'n sa inyo, napapahirin ang luha nyo, habang umiiyak kayo, okay, mag-alala, ang Diyos ay kasama nyo. Ha? Amen. Hindi na magpunas ng inyong luha. Pero isipin mo ang Diyos ang pumupunas mo. Kasi mararamdaman mo yung peace. Kaya sa kabataan ngayon na ang problema ay nasa loob ng bahay, makinig kayo. Huwag niyong problemahin yan. Ibigay natin sa Diyos sapagkat hindi niyo naman talaga problema ang loob ng bahay. Ha? Problema yan ang tatay at nanay. Amen?
Naniniwala ba kayo na ang loob ng tahanan ay problema ng nanay at tatay? Pero meron kayong susunding batas. Tama? Kasi kung walang batas sa loob ng bahay, anong mangyayari? Kasi labas-pasok ka o labas-pasok ka, wala kang ginagawang mabuti kasi walang batas. Kung ang Pilipinas walang batas, anong mangyayari? Batayan, balilan, harapan kasi walang batas, di ba? Suntukan, walang kulungan walang batas Tama? Sa loob ng bahay, ang batas ni nanay at batas ni tatay ang masusunod. Di ba, Lester? Sinasasaktan tayo sapagkat ang batas ni nanay ay hindi mababali. Ano? Alam niyo ba yun? Batas ng hari ay hindi mababali. O, di ba? Kahit nasasaktan tayo, uunawain natin sila sapagkat sila ang nagpapakahirap para sa atin. Tama ba? Hindi natin nauunawaan ang paghihirap nila. Hindi natin napapasok ang paghihirap na dinadaanan nila. Sapagkat talagang may magulang na ayaw ipaalam ang paghihirap nila. Kahit hirap na, totoo yan. Ayaw ipakita ng magulang na naghihirap. Gusto lagi nakangiti o gusto lagi nakikita ng anak ay pera na lang. Pero kung bakit at paano niya nakuha ang perang yun, hindi alam ng anak. Tama ba? Kaya sa mga anak, at anak naman talaga tayo, unawain natin ang ating mga magulang. Okay? Nakikita naman natin na tayo binubuhay. Unawain natin sila. Ay kung yun ang hindi na naghahanap buhay, dapat pa rin natin unawain. Malay mo, mahina ang kalooban talagang ayaw talaga niyang sumabak. Pero, pinili niya maging tatay o pinili niya maging nanay. Hindi pala niya kaya, di ba? So, ano ang ating gagawin? Tutulong na lang tayo. Amen? Nakarating tayo sa kanyang kaisipan, sa kanyang gulang, gusto niya Diyos. At napakalaking dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Natuloy-tuloy pa ang buhay natin. Ibinigay ka sa magulang mong yan, may gagawin ka. Yes, sir. Amen? Suportahan. May isa ka pang magulang, suportahan siya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako ay magulang din. Hanggat maaari ayaw kong ipakita sa anak ko na naghihirap ang kalooban ko. Hanggat maaari ayaw kong makita nilang pumapatak ang luha ko. Ay sa iisang kwarto lang naman ang tinitira namin. Imposible hindi makita ang luha ko paminsan-minsan. Ha? Kaya support ang kailangan. Ano ba naman ang gagawin ninyo mga anak? Kaunting linis-linis na ng bahay. Kung talaga hindi nyo kaya maglaba. Pag-aralan, pagtiisan, ibaba dyan ang 3 araw. Kung hindi kayang kustusin 3 araw. Pag hindi lumambot yan, saka mo parasin ng todo. Pag hindi nasira yan, tanggalin din yan. Amen? May paraan para lumuwag ang kalooban ng ating mga magulang na nagsisikap para sa inyo. Pero kung may magulang talagang hindi nagsisikap, Diyos nang bahala sa kanila. Doon kayo galing Yung magulang na yun, ang nilabasan niya. Tama ba? Pero wag na wag kayo magdaramdam sa magulang. Someday, magiging magulang din kayo. And gagawin ninyo yung best mo para sa magiging anak niyo. Kung magiging magulang kayo. At hindi nyo pagdadaanan sa magiging anak niyo, yung nadaanan yung paghihirap. Diba? Pero wag na wag sasama ang loob nyo sa magulang nyo. Wag na wag. Sapagkat ang blessing pa rin ay dinadadaan ng Diyos mula sa magulang papunta sa mga. Maliwanag na, Lester. Kaya, inakap ko na to, itong ibinigay ng Diyos sa akin na mission na to, dahil napakaraming kabataan ang kulang na kulang sa pagmamahal. Halos lahat yata Ganun ba, mga anak? So, napakapalad na lang din ang anak na talagang suportado ng magulang sa pagmamahal. Amen? Napakapalad na lang talaga. Noong ako'y kabataan, mapalad ako sa pagmamahal ng magulang ko. Kaya hindi ko talaga nasuwa yung sinabing bawal mag-boyfriend. Bawal. Kasi nakita ko kahit kami mahirap, hindi ako nahihirapang humingi ng bagay na maibibigay sa akin. Hindi kasi ako maluho, materialistic. Hindi ako. Pero, may mga ibinibigay ang magulang ko na sobrang na-appreciate ko. Yung maliliit na kapag umalis sa bahay, may iuuwi sa akin. So, nararamdaman kong mahal ako ng magulang ko. Diba? Hindi naman kailangan maging malaki. Yung iririgalo niya sa iyo, diba? Yun lang something na candy, pinapay, pag-uwi. Ibig sabihin na alala ka mo. Amen?
Pero kung hindi ganun ang parents nyo, kayong gumawa. May baon kayo, magtira naman kayo ng piso. Natikman mo yung hopya, masarap. Bilhin mo yung isa, iuwi mo sa nanay mo. Inay, ang sarap, tikman mo. Yan yung aking kinain kanina. Di ba? Baka bukas, dagdagan na baon na ito. Dinagdagan ko yung baon. Ang sarap ng hopya, niluwi mo eh. Nawalan ko kasi ng baon sa hapon, kaya dudubli ko ngayon. Who knows? Basta gumawa ka ng mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ang magbabalik niya sa inyo. Amen. Experience ko sa inyo, pinagbabawalan ako ng magulang ko, ng mag-boyfriend, umiyak din ako. Huwag niyo sabihin wala akong puso, nagkakaklas din ako. At ang picture ng crush ko, talaga tinitipigan ko na lang. Nilalagay ko sila rin ng unan, hanggang doon na lang. Totoo. Ayan, anak ko. Totoo yun. Ha? Punta ko ng banyo, punta ko ng CR, ang tagal mo niya, hindi pa ako tapos. Mama, ang tagal mo namang maligo, hindi pa nga ako tapos. Ay, bros ko talaga. Hanggang kasi lang. Hanggang picture lang ako. Salamat sa picture pa, di ba? Ang mga love letter ko, ang taguan ko kapitbahay. Ah? Kasi ba, bawal makita, ano ba naman, yung love letter lang naman, di ba? Eh kasi yun ang pangunawa ng parents ko, di ba? Eh kung ako ngayon, anak ko, basta nga ng love letter mo, uy, ito daw ng mata ng anak ko, bagay, manang-mana sa akin, di ba? Pagiging masaya dapat ang magulang. Di ba? Kasi wala namang masama eh. Na marami magkagusto, di ba? Kasi magandang anak eh, di ba? O, kagaya ko ng kabataan ko, di ba? Pero ang love letter ko nasa mga kaibigan ko nangangalat kasi dati sa ilalim ng damit, nakita. Nakita sila ng damit, hindi nilabas ko sa labas ng bahay sa kaibigan ko, no? Ay minsan na itago sa libro ko, kasi makulit ang nagiligaw ko, hindi ko alam, inilagay ng kaklase ko, pag uwi ng bahay, buklat si ina, nakakita ang love letter sarado pa. Anak, bakit ang ganda ng love letter? Di ba sabi ko, gumutan? Ha? Hindi ko nga alam. Wala naman po eh. Eh, di pinakita sa akin. Sabi, hindi ko naman po yan dinanggap eh. Iyak na ako. Diba? Kasi gusto kong huwag masaktan ng magulang ko. Sino sa inyo ang mga anak na ayaw masaktan ng magulang? Be honest. Diba? Kapag kayo yung anak na ayaw letter, di na katingin. Kapag kayo yung anak na ayaw yung masaktan ng mga ang dami ng magulang mo, mapalad kayo. At mapalad din ang mga magulang mo. Siwag lang muna. Wag lang yung kayo ay ipapakasal sa ayaw nyo, sa murang edad nyo, wag lang yan. Pwede kayong sumuway. Kasi, ang pag-aasawa ay isang loob yan, ha? Hindi sa pilitan. Pero kung sasabihin, punta ka na sa kapitbahay mo, punta ka na bigat. Punta ka na sa tahay mo. Kahit hindi dapat ikaw ang gagawa, no? Dahil obligasyon ng magulang, sumunod ka pa rin kasi inuutos. Anak, ha? Punta ka nga doon sa kumpari kung ano, umuta ka ng isang emperador. Meron sinong gano'n, nautusan na. Ha? Nautusan na ng magulang mangutang ng kanilang luho, ng kanilang bisyo. Meron, di ba?